Hindi naman. Oh. Okay. Sila. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ko sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang tatalakayin natin ngayon sa ating pong kape-kape, comparative religion, okay, ay patungkol sa ano yung hikmah, wisdom, na kung bakit hindi po pwedeng maraming Diyos, maraming Rab. Sa atin, pag sinabing Rab, ay bagamat ito tinatranslate sa English na Lord o Panginoon sa Tagalog, nababaw kasi yung salitang Panginoon tsaka Rab, Lord Ginagamit kasi sa tao yun. Yung Rab at saka Ilah, hindi po pwedeng 2, 3, 4, 5, 6, 7 o marami. Pag sinabing Rab, yung lumikha ng sansinukob, yung nagmamay-ari ng sansinukob, tagapagpanatili, may-ari, hindi lang niya basta nilikha, kundi siya pang may-ari. Siya ang tagapangalaga ng buong nilalang. Kaya nga, Rabbul Alamin. Siya ang Diyos. Kasi siya lang ang dapat pag-ukulan ng tunay na paglilingkod at pagsamba. Ano ang hikmah sa Quran, maluwalhating Quran, kung bakit iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Rab. Basahin natin yung nasa surah Al-Anbiya, chapter 21, ang aya ay 22. Basahin ko muna sa Arabic. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata subhanallahi rabbil arshil amma yasifun. Pakibasa mo nga. Kung sakaling sa mga langit at lupa na ito ay may mga Diyos maliban kay Allah, ay talagang nagulo na sana ang mga ito. Kaya napakamalwalhati ni Allah, ang Panginoon ng trono, kaysa sa mga inilalarawan Nakita nila. niyo? Nakita niyo yung wisdom? Kung may ibang Diyos pa liban kay Allah, nagkagulo na sa buong sansinukob. Sa kumpanya lang 2 boss mo. Po ang O 2 presidente. Janitor. Sabi ng isang presidente, "Ay, meron tayong conference ngayon. Halagang meeting, ha? Ininsin mo yung conference room sa 12th floor. Yes, boss." Tapos, yung isang presidente, sandali, meron tayong mga importanteng VIP ngayon. Ininsin mo yung conference room sa 5th floor. Ngayon, mismo, sino susundin mo? pareho na sila. Maguguluhan ka Pareho na sila. Yung bansa nga natin, wala tayong hilig sa politika. Presidente at vice president, nagkakagulo, di magkasundo. 2 pa kaya presidente? Diba? Napakaganda ng wisdom. Siyempre, sino susundin mo? Kaya, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi kapatid, alam niyo, kahit po, napakalinaw di ba? Sino ba ang dapat sambahin? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin mo nga yung surah Al-Baqarah, Ayatul Kursi. Chapter 2, verse 255. Hindi natin nasingit yun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal Akin yung Tagalog ko. Mas maganda ron. Chapter 2, 255. Tingnan nyo Meron tayong Tagalog Quran Si Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Si Allah, walang Diyos kundi siya, ang buhay,
ang tagapagpanatili. Hindi siya nadadala ng antok ni ng pagkatulog. Sa kanya ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa. Sino kaya itong makapamamagitan sa kanya kung walang kalakip na pahintulot niya? Nalalaman niya ang inaharap nila at ang makaraan nila. Hindi sila makakasaklaw sa anuman mula sa kaalaman niya, maliban sa anumang niloloob niya. Nasakop ng luklukan niya ang mga langit at lupa. Hindi nakabibigat sa kanya ang pangangalaga sa mga ito. O, tingnan nyo. Siya ay ang mataas, ang sukdulan. Ang patatas ang sukdulan. Nakita nyo? Allahu la ilaha illa. Siya si Allah ang walang Diyos, walang dapat sambahin kundi tanging siya lamang. Sabi sa isang aya din, Allah ta'budu illallah. Huwag kayong sasamba liban lamang kay Allah. Wala tad'una min dunillah. Huwag kayong mananalangin kundi tanging kay Allah lamang. Kaya sa isang aya, sabi niya sa surah sa Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata wa dhikri. Sabi niya kay Musa alayhi salam, tunay na kung ay si Allah. La ilaha illa ana. Walang Diyos, walang dapat sambahin kundi tanging ako lamang. Ang linaw eh. Fa'budni, kaya sambahin mo lamang ako. Ako lang ang sasambahin mo. Aqimis salata wa dhikri. At ikay magsagawa ng pagdarasal bilang pag-alala sa Ngayon, sundan muna natin yung diwa ng Biblia. Diwa, si Jesus Christ habang nangangaral sa Palestine, ito ang kanyang sinabi. Isingit mo ito, di natin na, chapter 6 ng Mateo, chapter 6, verse 24. Mateo 6, Oh. 24. Ito, may Bible ako dito, no? May Bible ka rin dyan. Sino ba hindi makapaglilingkod? Uy. Sino may Ito na kayo basahin mas maganda. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat Teka. Amo yan, ha? Basahin mo yung sa'yo. Basahin mo yung sa'yo. Ulitin mo. sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Panginoon. Dali. Bibyo. Ang ginamit sa Greek niyan, kurios. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, pag sinabong kasi si Jesus Christ, ayon sa New Testament, Greek eh. Hindi naman sa Greek. Magkagayon pa man, yung pong salitang Panginoon para kay Jesus Christ, kasi nanimos ng Diyos. Mamaya papaliwanag natin. Tuloy may pagbasa. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Bakit? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Oo. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi naman katulad ni Kenneth yan eh. Na dalawa iniibig eh. At pareho sinusunod. Maliban na, bulahin mo isa. Isa balik mo, isa bulahin mo lang. Yeah. Same lang din dito. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ngayon, magkasundo muna tayo. Ang tinutukoy dyan ni Jesus Christ is the Panginoon. Bagamat Tagalog yung Panginoon ng ginamit. Ganyan kasi sa Biblia. Ngayon, magkasundo muna tayo. Pag tinukoy yung salitang Panginoon ayon kay Jesus Christ, biblically speaking, tumutukoy yan sa isang Diyos. Yung salitang Panginoon kasi nanimos ng salitang Diyos. At iisa lang yun. Katunayan, basahin natin yung Marcos 12:29. Tapos talong ka. Marcos. Sa Marcos 12:29. Marcos 12:29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos. Dali. Sa 28 ka muna. Simula. At lumapit ang isa sa mga skriba Okay. at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Ano Pangulo? Sabihin, pinaka-importanting utos sa lahat. Pag si Pastor tinanong mo,
Magbigay ka na ikapo. Ligtas ka na kahit anong gawin mo. Sumampalataya ka, kunwari, tapos magbibigay ka at kapo. Okay si Raja, nagbibigay ng tithes and offering at ikapo. Real talk tayo. Oh, pag mga pastorotot ngayon, sa panahon natin, tanongin mo, ganun. Pinaka-importante, di ba? Kita mo yung mga pastor, jobs. Yung mga nagbibigay ng tithes din, walang offering, kapal na mukha nyo. Ganyan ang mga rin ngayon eh. O sige na, hindi na lahat, pero karamihan. Ha? Ngayon, si Jesus Christ, ano ang pinaka-importanting utos, pangulong utos? Ano sagot niya sa 29? At sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. Yun, ang Panginoon natin, kasama siya dun eh. Hindi naman yung Panginoon nyo lang, ang Panginoon nating Diyos, magkaroon po yung Panginoon Diyos eh. Ang Panginoon natin ay isa. Binibigyan din ko to kasi may sektang lumbos eh. Piniloso po yung salitang isang Panginoon daw dyan. Hindi lang isang Diyos. Hindi ko nababanggitin. Pero, kasi sa dami-dami na experience natin. Ano katunayan? Isang Diyos lang yan. Kumalong ka sa 32. Daan-daan, lakasan mo. Marcos 12:32, at sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti pagkasabi mo na siya ay iisa, at wala nang iba liban sa kanya. Oh, ito mo. Siya isa, hindi lang yun eh. Wala nang iba pa, iba sa kanya. Pag di mo pa naintindihan, ewan ko na lang. Siguro kung makatulad ng mga nakaharap natin doon, di ba? Pag sinabing tangi, hindi lang daw isa yun. So sa lumalabas, pinapakilala si Kristo dyan. Tama, isang Diyos. At yun ang pinakamahalaga, pinakapangulo, pinakapangulong utos. The greatest commandment. Of course, may kasunod yan. Kanya lang yun ang pinaka. Pag hindi mo naintindihan yan, pambira. Yung pinaka, dapat maintindihan mo at sampalatayanan mo. Diba? Di ang linaw. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Nakita mo, siya mismo nagpaliwanag eh. Kasi nanimos ng Quran eh. In harmony. Sabi ng Quran, kung may Diyos paliban pa kay Allah, may mga Diyos-Diyosan, nagkagulo na sana sa langit at lupa. Ito naman, nakita mo yung Greek mythology, nag-away-away yung si Jesus tsaka si Hades. Yung mga gods. Si Jesus tsaka si Hades. Nag-away. Magkapatid pala. Di ba? Nagalit si Hades. Nanghina si Zeus eh. Wala nang nasamba. Wala, kailangan ng word. Yung pala yung sikreto niya. Sa kanila, humihingi na. Mina. Kasi Diyos to, di kanina. Last ni Hades. Ba't ba nasingit yun? Sample lang yun eh. Sample lang yun eh. Kasi 3 Godheads yun eh. Takin mo, ito na lang ha. Sample na lang. Ikaw may-ari ng... Tatlo tayong may-ari ng mall na to. Diba? Itong mesan to, gusto ko kulay green. Ikaw kulay blue. Blue. Ito naman pink. Magugulat ang gagawa nito brad eh. Diba? Lalabas yan, rainbow color to. Nagkakagulo. Napaganda ng wisdom ng Quran, no? Sinabi sa Antiya, Ustad. Nakita nyo? Yun ang napakagandang wisdom ng Quran. Ngayon, ang linaw sa Biblia, kahit pala si Jesus eh, walang tao ang makapaglilingkod. Ibig sabihin ng lingkod doon, pagsamba, magkasinanimos yan eh. Basahin nga natin 4 Diyos ng Mateo. Tama ha, umaandaw yung computer ng Karasin. 4 Diyos ng Mateo. Sige, 40. Mateo 4:10. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Tuloy. 4 Diyos ba yan? Tuloy. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya na Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos,
sasamba ka. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan, nakita nyo, tandaan nyo to, tatandaan nyo to. Sa Greek, dalawa ginamit yan. Sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw magsasagawa ng proskuneo. Yung proskuneo, yun halimbawa, yung ikaw yung nagsujud o nagprostrate o nagpatira pa. Proskuneo yan. Ngayon, para walang lusot, at sa kanya ka lang magsasagawa ng latreo. Yung latreo kasi, paglilingkod ng ginawa. Pero magkagayon pa man, yun ang tinutukoy ni Kristo. Walang tao makagagawa ng latreo sa dalawang Panginoon. Ano yung latreo? Tingnan mo sa dictionary ng lexicon Greek. Ang latreo, divine worship. Ito ngayon ang challenge ko sa lahat. Yung salitang latreo, never na ginamit kay Jesus. Yung salitang latreo, sa Diyos lang gagamitin. Ano yung latreo? Divine worship. Yung proskuneo, pay homage. Homage. Pagbigay galang. Yun eh. Teka lang. Malinaw, di ba? Yung paglilingkod, pagsamba. Sa kanya ka lang sasamba. Ilan ba Panginoon? Kanina sabi ni Kristo, Jesus Christ sa church ng Marcos, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sabi nung isang guro, tama ka sa verse 32. Sapagkat siya iisa lamang at diban sa Kanya, wala nang iba. Tignan mo, sino po, ilan pong Panginoon para kay Jesus Christ? Tignan mo, sabi niya, walang sino man ang sa inyo ay makapaglilingkod, makapagsasagawa ng divine worship, latreo sa dalawang Panginoon. Ibig sabihin, magkasundo tayo. Yung dalawang Panginoon tinutukoy doon, Diyos yun. Obvious naman eh. Sabi nga ni Jesus, ang Panginoon nating Diyos, Panginoong Diyos, isang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Yung Panginoon doon, isang Diyos lang. Wala nang iba pa. Ang linaw, hindi makakita ng pastorotot yan eh. Ito, ilan ba ang Panginoon? Sa makatut ilan ng Diyos? Pakibasa, yung isang talata, saan ba yun? Sa 11:25, kung di ako nagkakamali. Mateo 11:20. Tama, di ba? Mateo 11. Tama. Yung mga Nagpapasalamat. Mateo 11:25. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa. Panginoon ng langit at lupa, hindi siya yun. Metaphorically, yung tinatawag ng Ama, Diyos yun. Hindi man literal yun. Tsaka natin pag-usapan yun. Kasi iba, Ama pala yun, hindi si Allah. Hindi, sandali. Tsaka natin pag-usapan, yung bang Amang tinatawag ng metaphorical sa Biblia, yung ba si Allah? Hindi literal na Ama. Ano ang patunayan? Yung salitang Ama, hindi literal. Pasahin mo, atas ka ng konti. O, tulungan na kita. Pasahin mo yung Malakias. Yung Malakias, yun yung unang last chapter, no? Chapter 2, verse 10. Ito. Malakias. Ito. Hindi ba? Malakias 2:10, sinabi ni Malakias sa mga Israelita, hindi ba't iisa ang ating Ama? At iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Nakita mo? Metaphorical, hindi ba literal yung pagiging Ama eh? Metaphorical yun. Pag sinabi kasi Amar, ang katumbas nun yung Rab, author, Ama ng wikang pambansa. Tsaka natin pag-usapan yan. Kay Jesus Christ, isa lang ang Panginoon. Kay Jesus Christ ang Bible, isa lang ang Panginoon at siya lang ang dapat paglingkuran at sambahin. Sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong what? Divine worship. Diba? Siya lang sasambahin mo. Divine worship. Di wala nang iba. Yan ang wisdom. Alam natin, pagdating kay Pablo, yung ginamit yung proskuneo sa Greek, hindi lang nauwi sa Diyos, kundi ginamit din sa tao. Kasi mayroon ako nakalaban way back 2012. Sabi sa akin ng pastor, Karasid, Panginoon yan eh. Hindi Diyos. Ganun ba? Sasakyan kita. Sige. Lalabas daw kasi ang Panginoon daw sa makatwid, ang Diyos ay si Jesus. Sana nasusundan yung pang-usap natin, ha? Summarize ko muna bago ko sabihin yung mga sinabi ni Pablo. Kay Jesus Christ, meron lamang nag-iisang Panginoon.
yung Panginoon na yun, tumutukoy sa Diyos. At yung Panginoong Diyos, iisa lang. Liban sa Kanya, wala nang iba. Sabi ni Jesus ng Biblia, walang sino mang tao ang pwedeng magsagawa ng pagsamba o divine worship sa dalawang Panginoon o sa dalawang Diyos. Bakit? Magkakagulo, mag-aaway. Ganun din, lalo na ang pangangaturan ng Quran, ng wisdom. Ito sinabi Kung sa... may mga Diyos pa sa mga langit at lupa, liban pa kay Allah, nagulo na ang sansinuko. Yan ang wisdom eh. Kanya hindi po pwedeng maraming Diyos. Nangangaturan sa akin, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po pwedeng meron akong katulad. Walang yakullahu kufuwan ahad, siya'y walang katulad. Walang kagaya. Sa Isayas ng Biblia, ganun din eh. Kanino ninyo kitutulad upang kami maging magkatulad. Walang katulad ng Diyos eh. Si Jesus Christ, ganun din eh. Isa lang ang Panginoon, wala nang iba, sa Kanya ka lang maglilikod, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Ang linaw. Ngayon, sa akin natin, meron isa kasing pastor ng paliwanag way back 2012. Karasid, yung Panginoon dyan, si Jesus yun. Ganun ba? Alam mo yung salitang Panginoon, pagdating kay Pablo, yung salitang Kurios, sa Greek, hindi lang sa Diyos ginamit, pati sa tao. Sa tao. Basahin nga natin Efeso. Tingnan nyo. Efeso 6. Ito sa is. Oh, Sige po naman. sige. Ayon sa ika-6 ng Epeso, Oh. talata 5, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman. Ulitin mo, ang yaong. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman. Ay inyong mga Panginoon. Ulitin mo. Nasa honeymoon mood ka pa yata, pambiran. Ulitin mo. Ulit. Epeso 6:5. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Basahin mo sa English yan. Wala mo. Kanina, yung screen mo. Ay, ito. Binasa mo sa screenshot mo. Pinicturean mo. Ay, yung ano sa slaves. Yun nga yun. Go. Ito, yan. Good. Malutong to eh. Slaves, you must obey your earthly masters. Show them great respect and be as loyal to them as you are to Christ. Try to please them at all times. Try to please them at all times. Tuloy. And not just when you think they are watching. Tuloy. You are slaves of Christ. So with your whole, wait lang. So ano to? That's Heart, you must do. oh, your whole heart you must do what God wants you to do. Gladly serve your masters as though they were the Lord Himself and not simply people. Hindi ordinaryong tao. O yun. Matindi yung utos na yan. Mapakino. Alam mo, ginamit yan ng mga British, ng mga whites, laban sa mga tinatawag nilang Negros or mga black. May nakalimutan ko yung version ng Bible, selected verses ng Bible, ibinigay sa mga itim, sa mga blacks. Inalipin nila to justify yung pag-aalipin, pag-aalipusta, paghihirap, pananakit na kanilang ginagawa. Sapagkat ang sabi daw ng Diyos, obey your Lord at all times. Please them. Ginamit yan para justify yung yung racist, i-justify yung slavery. Sa Biblia, hindi na binabasa ng Pastor Otot yan eh.
Sila'y paglingkuran nyo. Sabi pa, dinikta, birin mo kung ikaw itim, tatanggapin mo, talaga alipin ka eh. Alipin ka ng tao. Yung amo mo, pagsilbihan mo, paglingkuran mo ng buong katapatan na sila ay katulad din ni Jesus Christ. Ituring mo na sila si Jesus Christ mismo. Ito amo mo, ituring mo siya si Jesus Christ na kahit anong iutos sa'yo, you must always please them at all times. May programming yan ng Biblia, brad. Slavery. New Testament yan, ha? Huwag ka magpalusot. O katulad ng kundi New Testament. Hanggang ngayon, ginajustify ang racism sa Biblia. Nagpo-promote pala ustad ng slavery. Kita mo, kaya maraming naging Muslim eh. Una-una, maraming Muslim, kinuha nila. Sa Amerika mismo, maraming black ang yumakap sa Islam eh. Bakit? Mas nagandahan sila sa sinabi ng Quran eh. Pakibasa mo nga in chapter 49, verse 11. Akin na yung Quran ko. Basahin mo muna dyan, 49 verse 11. Naku, wala ka pala antipara. Wala ka. Magsuswimming ka, wala kang goggles. Wala gagawin ko. Pambira. Pero po. Nalimutan ko. Akala ko yung mga pastor lang nag-google. Ikaw naman. Kailangan mo rin pala ng Google. Chapter 14. Hujurat. Surah Al-Hujurat 49 verse 11. 11. Oh, you who believe, let not a group scoff at another group. It may be that the latter, Verse 13. 13, ayat 13. O mankind, we have created you from male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the most honorable of you with Allah is that who has a taqwa. Verily, Allah is all-knower, well-acquainted. Oh, mga tao. Nilikha ko kayo. Nilikha kayo ni Allah. Diba? Nilikha ko kayo into nations and tribe. Iba't ibang lahi, iba't ibang tribo. Bakit? Upang kayo magkakilanlan sa isa't isa. Not to divide yourself. Magkakilanlan. Magkakilanlan kung pare-pare itsura natin. Pare-pare lingwahe. Boring na eh. Kaya nga may Wala kang curiosity. identity ustad. Ngayon nga, ito sa araw na to, magsika ko makapunta sa Thailand. May nagyaya sa akin eh. Nagbago lang isip ko eh. Kasi mag-isa lang ako, 3 araw. Mag-isa lang ako sa hotel. Nalungkot ko naman nun. Ngayon lang ha. Libre ako sa hotel. Binigla kasi ako eh. Curious ako sa Thailand. Di ba? I was in Malaysia couple of years ago. Gusto ko mapuntahan yung Japan. Curious ako sa Japan. Di ba? Meron sila na wala tayo. Meron tayo na wala sila. Ang ganda ng wisdom ng Quran eh. Nakita mo sa Biblia, yung slavery, ginillasify yung racism. Tanong tayo. Nasingit natin yan. Tanong tayo sa verse 9 ng Efeso. Chapter 6, verse 9. Mga Panginoon, tama? Andun ba yung salitang mga Panginoon? Efeso chapter 6 verse 9. At kayong mga Panginoon, Oo. Maraming Panginoon. Curious, patuloy mo na dyan. Ibig sabihin, tuloy. Mga Panginoon, kayo mga Panginoon. at kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. At iwan ninyo ang mga pagbabala. Yamang napag-aalaman ng Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa Kanya ay walang itatanging Okay, tao. tingnan nyo. Yung salitang Panginoon, ayon kay Pablo, hindi lang exclusive sa Diyos. Nagets mo? Yung salitang curious, hindi unique kay Jesus yun. Granting, tinatawag nilang Lord. Lord, konting utot, Lord. Yung salitang Lord doon, pamatakin mo yung salitang Lord, totoo, kahit sa English, sa Tagalog, di ba? Gambling Lord. Di ba? Drug Lord. Ano pa? Meron pa eh. Di ba? Ano ba yung Tagalog ng manok? Lord din yun. Lord din yun. Sabihin, Kristo. Kristo sa sambungan, di ba? Ngayon, anong pinupunto natin dito? Una, kung ang tinutukoy mo, pagdating na sa kay Pablo, yung salitang curious,
Huwag mo ipagmamalaki sa akin na yan ay titulo ni Jesus Christ at yung Panginoon o Kurios ay Diyos na meaning. Kasi mapupunta ka sa dilema sapagkat yung salitang Kurios ay titulo rin ng tao, mga Panginoon. Sa ibang version ng mga amo. Ibig sabihin, nag-Lord ka, ikaw yung amo. Ikaw yung amir. Ikaw yung what? Leader. Tama? Ngayon, sabi sa akin ng pastor, para si yung pinagbabasa mo sa Marcos 12, 29-32, sa 11-25 ng Mateo, yung pinagbabasa mo doon sa walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon doon, si Jesus yun. Kasi yung salitang Panginoon ay si Jesus yun, Diyos yun. Mali. Mapupunta ka sa dilema. Una, yung salitang Panginoon kay Pablo, hindi lang kay Jesus. Pati sa tao. Katunayan, kapag pinilit mo na yung salitang Panginoon ay Diyos, lalabas, papupunta ka sa dilema. Bakit? Basahin mo nga yung Gawa 2:36. Acts. Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng doong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Basahin natin sa English. Ikaw pumanat dito. Ginawa. Oo. Promoter. Basahin natin sa English. Okay? Ganda nyo, ha? Promoted. Oo. Lakasan mo. Dahan-dahan, lakasan mo. Everyone in Israel should then know for certain that God has made Jesus both Lord and Christ. Okay, tama? sa apostolic time na sinasabi nila, palibasa ang Israel, hindi naniniwala si Jesus ang Christ o Bisaya, pinangdidiinan sa chapter na to. Oh. Everyone in Israel, ang bawat tao nga sa Israel, should then know na kanilang malamang may katiyakan for certain that God, na ang Diyos, must make Jesus both Lord and Christ. Ginawa lang siyang Panginoon. Hindi naman leader lang. Hindi siya dating Panginoon. Ito daw yung exaltations of Christ eh. After resurrection, lalabas. Pagkatapos ng ma-resurrect kuno, nung napako siya kuno, tsaka pa lang siya na-promote, naging Panginoon. Kanya nga may nakalaban tayo sa Antipolo eh. Si Jesus na-promote. Dating tao, naging Diyos. Ito namang si Dragon Ball Z. Yung Jesus yung tao, yung Christ, yun yung Diyos. Nag-ignite na fusion eh. Ginawa pang natatawal ka. Namimiss ko yung taong yun. No? Yung sa Antipolo, Sustento, Ferdinand Sustento, kung di ako nakakamali. Magtakin mo, yung kanyang sekta, yung sektang Diyos, si Jesus na promote, dating tao naging Diyos. Ginawa, kasi itong talatang to, ginawa, may Diyos, ginawa siyang Diyos. Kaya lalabas, pag binasa mo to, yung salitang Lord, kung ang pakahulugan mo ng Lord ay Diyos, lalabas ganito. Tandaan ninyo, pakatandaan ng Israel, itong si Jesus, ginawa siyang Diyos ng isa pang Diyos. Hindi siya Diyos dati. Kamakailan na siya naging Diyos. Papunta sa dilema, akala ko ba equal sila? Akala ko ba magkapantay sila? Akala ko ba by nature, Diyos na siya? Homoousios, ayon sa definition ng Trinity at ayon sa definition ng oneness. Oneness kasi siya din ang Diyos na naging tao. Isang mode na yun. Ha? Ewan ko lang, kung may harap sa atin sa ganitong kapihan, no? May nagba-Bible study dun eh. Kanya lang sila nagtatalo. Yung isa kasi gumagawa ng kulto.
Eh, nakasagot na ba Ustad dyan? Wala Ha? pa, no? Wala. Na-promote ko that's it. Na-promote. Eto ngayon, may sumagot, di ko nababanggitin. Dati ko itong madalas na makalaban sa debate, friendly debate. Rashid, yung pagiging Lord dyan, hindi nature, yun ay title. Dali lang, parang gulo ah. Kasi noon pa man, Panginoon na siya by nature. Sabi kung Panginoon na siya by nature, bakit bibigyan pa siya ng title? Nakita mo? Kung siya na mismo ay Panginoon by nature, At yung- isa na may title na, no? yung Panginoon na by nature, at ang ibig sabihin ng Panginoon ay Diyos siya, bakit ginawa pa siyang kahit Panginoon ulit? Ano eh, parang yung formal. Di ba? Parang yung formal. Kung by nature, ako na yung may-ari ng SM, bakit mo pa ako bibigyan ng panibagong title na ako may-ari ng SM? Ako nga may-ari ng SM. Wala ka raw papel eh. Wala ka Di ba? Wala ka evidence. Yun ang mga palusot eh. O, di ba? So, yun muna, patikim nga, anyayahan natin. Inaanyayahan namin kayo sa Comparative Religion Workshop. Itong darating na Sabado na, July 25. Gagawin na lang natin sa Masjid Al-Burhan, dadaanin natin sa pagkain, ha? Para hindi masyadong magastos. Kasi, unang-una, naunahan tayo sa Merced. Ay sa Merced, bagamat ito'y na-reserve sa atin, kanya lang wala tayong naging down payment. May nag-full payment po. Siyempre, business na, naintindihan natin. Yung pong buong cubicle na yun, kasi ang 130 to 150 person, nagkakalaga ng 18,000 plus service tax. So, naunahan tayo. Eh, dito na lang, ha? Mahalaga to. Yung mga sister, welcome. Gusto natin magkaroon ng mga sister na in verbal defense matuto. Wala pa kasi yung nakita eh. With all due respect sa mga sister natin. Yung matatas magbasa ng Quran, matatas magbasa ng Biblia para sa alang-alang sa dawa. Gayon din, lalo na sa mga brothers. Non-Muslim, welcome din po. Nag-aanyaya tayo, observer. Pwede kayong magtanong doon. Wala munang debate. At pagsasalitain ko kayo doon. Meron tayong mga non-Muslim magsasalita. Si Professor Ricky Ronquillo magsasalita about philosophy. Ustad Mamar Adam, invited din natin. At meron pang iba na inibitahan tayo. Ha? So, maraming salamat. Ito yung ating kape-kapean. Ha? Tara, sarap magkape-kape. Ganitong usapan. Ha? Okay? Ang sarap kausap. Masarap magkape. Wala. No? Basta, Sa ano na lang, kita-kita po tayo inshallah sa July 25, 2026. Ang venue po natin ay sa Veterans Village Project 7, Masjid Al Burhan. Ayun, kita-kits.